Ngayong December, ilang Muslim ang nasa pardon clemency na naihingi kay Presidente BBM. Presidente BBM, hindi mo pinirmahan ang semeteryo na batas ng ating si Senator Robin. Saan kami lilibing? Sa Pampanga? Saan kami lilibing sa Montalban na gumagalaw-galaw na po yung mga katawan? Saan na po kami ililibing? Sa Quiapo. Masikip ang Maynila. Kulang na lang sa Taguig, Maharlika ang pwedeng libingan. Ang Bangsamoro ay nagsalba sa mga katutubo noong ilang 6 na siglo. Ngayon, ang Bangsamoro na naman ay nagsasabing magsasalba. Magsasalba para sa trabahong anti-korupsyon, para sa halal na paggugobyerno, pagkain na kinakailangan ng mga bawat pamilya. Bilang presidente po gaya ng mga iba ng una ng nanawagan. Thank you. Ang mali po namin pinapanawagan, kasi narinig naman natin sa mga balita na sinasabi ng Pangulo, instruction niya sa ICI, instruction niya sa Ombudsman, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan namin, tama na, sobra na, ikulong na. Dahil ang ebidensya ay papunta mismo sa Pangulo. Sa Pangulo, sa dating Speaker, at kinanta na rin ito. Kinanta na rin ni Salvi ko. Ang panawagan namin, dapat mag-resign na siya. Kung sa ibang bansa to, halimbawa sa Japan, baka nagpakamatay na. Sa kahihiyan na nangyayari, sa kahihiyan na inaabot ng bansa, kahihiyan ng pamilyang inaabot niya. Kaya nga ng ibang mga nagsasabi, like, hindi lang siya buong pamilya na ang sangkot sa korupsyon. Like grandfather, like father, like son. Nagsimula sa kay Marcos Sr., kay Marcos Jr., at saka kay Sandro Marcos yung korupsyon. Buong pamilya, pati asawa. So anong mukha bang ihaharap nila sa mamayang Pilipino? Dapat wala na silang mukha na ihaharap pa. Dapat matagal na silang bumaba, matagal na silang umalis sa Malacanang mismo. Kaya ang panawagan namin, tama na, sobra na, ikulong na lahat ng sangkot sa korupsyon. Karugtong po ito sa katanungan ng ating mahal na mga taga-media. Dito po sa ating soft lancing ay hindi naman ibig sabihin na tayo ay may karapatan na sabihin sa pinaka-pinuno ng ating bansa na siya ay bumaba sa pwesto. Nandoon po ako sa sinasabi ng ating mahal na Pangulo na si Alan Balani na siya yung gumo sa usapin ito. So, para po sa amin, para sa inyong kaalaman, kami po sa Bulacan ay nakakaramdam ng hindi magandang pangyayari mula noon hanggang ngayon. Masakit po ang ulo ng mga iba't ibang tribo ng Bulacan dahil po sa pangyayari dito sa flood control. So, ang aming may papayo po, kung po pwede tayong magkaisa, hantay na lang po natin ang tamang panahon para tayo ay makaramdam ng ating kahilingan. Huwag natin kalimutan na tayo ay nagkakaisa dito sa Pilipinas, puro tayo Pilipino. So gano'n na lang po ang maikling sagot ng taga Bulacan para sa inyong katanungan. Maraming salamat. Ako dagdag lang po, no, bilang sa hanay po ng mga kapatid nating katutubo, actually, yung pong ibabalik lang po namin yung salitang delikadesa, no?
isa sa mga naging dahilan kung bakit daw nag-resign si Bersamin at Pangandaman at sayo nilang matlag yung kanilang pangalan dahil nga sa kinakasangkutang korupsyon. Siguro para hindi na natin kailangan panawagan pa yung resign, yung salitang delikadesa, kung talagang meron yung ating Pangulo at yung ating First Lady ng ganong kahihiyan, siguro hindi na malino yung panawagan natin para sa bayan, para sa tao. Malino naman siguro marami nang nananawagan na napakita na natin ang pwersa ng mga kapatid natin na ANC kung gaano kalaki yung mga marami nananawagan laban sa korupsyon. November 30 may malalaki na ng panawagan. No? So siguro para sa ikakaayos at kakatahimik ng ating bansa, may hahalili naman Diba? Malino naman nasa batas naman yan, nasa konstitusyon naman natin yan. Kung ang ating Pangulo ay gagamitin yung salitang delikadesa, ay malino naman po, may hahalili naman dyan, ay magti-take over naman dyan. So ako, hindi ko na kailangan pang ipanawagan yung resign, yun na lang po salitang delikadesa. Baka meron pa po sila at pakinggan yung panawagan ng mga Pilipino at papakinggan din yung panawagan ng iba't ibang sektor. Halos lahat na po ng sektor sa lipunan, lalo na po yung mga mag-aaral natin. Sabi nga nila, di baling lumiban sa klase, basta importante lumalaban para ipagtanggol ang kanilang karapatan na para ng korupsyon. Maraming salamat. Question ba? Sir, Buboy Patriarca from Rollins. Sir, tanong ko lang, ang grupo ba o yung samahan ng One Voice sa Moro ay makikihalubilo o makikisama dito sa darating na malaking rally sa November 30? Well, actually, hindi naman nawawala yung mga unang naging kilos protesta na sinagawa ng iba't ibang mga sektor. Bahagi naman ng Wangbang sa Moro, lagi kaming kasama niyan. Pero itong November 13, nakikipagpulong muna kami ng pangkalatan kasi medyo, kung titingnan po natin, yung mga namuno dyan, may iba't ibang palawagan. So far, magkakaroon po ng pag-uusap sa pangunguna ni Alan Balangin kung ano magiging stand ng Wangbang sa Moro this coming November 30. Pero malamang 100% kasama kami dyan. Ano yung target ng One Voice sa Moro? Palitawin ba itong si Saldico o si Romualdez? Ano ulit, sir? Ano bang plano rin ng ng One Voice sa Moro? Ang panawagan namin lagi, sir, panagutin yung dapat panagutin. Huwag lang yung iilan, huwag lang yung maliliit. Kasi, katulad ng sinabi ko kanina, hindi kami masaya doon sa ipinirsintang 8 o 9 na taga-DPWH na sinasabi nila na may nangyari na doon sa korupsyon. Dapat equal, walang boundaries, walang political alliance, walang nasa posisyon para sabihin natin yung mabilis na proseso na hinihingi ng taong bayan na panagutin yung dapat panagutin, dapat general. Hindi yan tinitignan kung ano man yung kulay at kung ano man yung estado mo sa buhay. So nangyayari kasi yung mga malalaking tao na naunang pinag-usapan sa Kongreso sa Senado at malinaw naman na ipinakita naman implisita namin naman na sila ay bahagi ng korupsyon, eh bakit ngayon hindi pa rin sila nakakulong ng dapat katulad na nakakulong ng 8 DPWH na para sa amin mga dilis lang to Sila lang yung pinakamaliliit na muka ng korupsyon natin. Sila yung mga naging utusan ng mga malalaking nagnakaw sa kaban ng bayan. Ano ba po ba? Sasalubungin lang po namin si Doc. Sheikh, wala pa akong may announce kundi ang mga batas na dapat natin bantayan. Hindi po ako pro Duterte, hindi po ako pro Marcos. Alam niyo naman kung sino ako, tumakbong senador 2 beses. Ang alam ko lang, may umiiyak na 7 na Muslim na nasa piskalya sa San Pedro, Laguna. Dahil wala po nagsasalba para sa kanila, sa kanilang preso. Ngayong December, ilang Muslim ang nasa pardon clemency na naihingi kay Presidente BBM. Presidente BBM, hindi mo pinirmahan ang semeteryo na batas ng ating si Senator Robin. Saan kami lilibing? Sa Pampanga? Saan kami lilibing? Sa Montalban na gumagalaw-galaw na po yung mga katawan. Saan na po kami ililibing? Sa Quiapo. Masikip ang Maynila. Kulang na lang sa Taguig, Maharlika.
ang pwedeng ibingan. Ang Bangsamoro ay nagsalba sa mga katutubo noong ilang 6 na siglo. Ngayon, ang Bangsamoro na naman ay nagsasabing magsasalba. Magsasalba para sa trabahong anti-korupsyon, para sa halal na paggugobyerno, pagkain na kinakailangan ng mga bawat pamilya. Walang kulay. Walang kulay, walang kulay. Pero ngayon ay kay Senator Robin Padilla po ako. Yung mga batas na kinakailangan po, pakipasa naman po. Yung mga imam nasa 4th floor ngayon, sa Aberdeen Court ngayon, parehong hotel ngayon. 200 pesos allowance, make-up artist 2,000, pero sa imam na kailangan doktor sa puso, wala po silang specific job order appropriation, allocation. Kung nakikinig rin ng OPARU, sa oras na kinakailangan ang imam, Marawi Siege, sila po ang nagbigay puwang na hindi mag-suicide ang napakarami. Kaya po, Sheikh, noksakan o paakan sulutan. I am not announcing that I can run for Senate right now, but I am going to consider seriously to run for the 3rd time if the Bangsamoro wins. Topik ang gano'ng umanisa, maranaw po kasi TV. Kasi sila muna ang aking pinapaalaman kung mamarapatin nila. Sa aking mga kapwa Pilipino, 5 milyon kayong naniwala sa akin. Salamat po. Hindi po nagtatapos ang laban ng mga maliliit na tao. Nagrarally sila, mga iglesia. Pero kami po, hindi pa nagkakaisa, mga Muslim. Kaya siguro, ang mga Bangsamoro nag-iisip ngayon through the One Bangsamoro Coalition. Ako po rin ay nag-iisip, saan na ba ang ating bansa? Si Senator Robin, alam niyo na kung saan siya. Siya po ay nagkakaisa at nag-iisa rin tumatambay sa Hague, Netherlands para kay Presidente Kiko at VP Sara. Ako naman po ay nasa trabahong para sa batas ninyo. Kinakailangan ng madrasa ng batas. Kinakailangan ng halal ng apropriasyon. Kailangan, sir, Alan, ng suporta sa mga aktivistang gaya nila, medical. With this, maraming salamat, Alan. You are the Jihad Takbir embodiment, ambassador. Kami sa buong mundo, sa Muslim countries, continue to fight. Hindi natapos ang peace talks. Ang peace talks ay nasa mga grupong nagpapalaban. Halal dapat ang gastusin, huwag ihalo sa korupsyon. Dapat po, tama, i-identify ng totoo ang programang kinakailangan. Sabsalam na kasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VP Sara, siya papalit. Tingin niyo ba merong ganong possibilities na siya ay voluntaryong magbitiw sa posisyon? Anong stand din niya? Sa mga nakikita natin ngayon, itong mga nakaraang mga kilos protesta na kung saan na ang One Bangsa ay sumali kahit hindi naman kami kasali doon sa mga nag-organize ng rally. Tulad itong nakaraang rally dito sa Edsa People Power Monument, hindi naman talaga kami kasapi sa UPI. Pero kami ay sumama para manawagan sa Pangulo na una, pagbigyan niya yung tinig o hiling ng mas kakaraming Pilipino, kasama doon yung One Bangsa, kasama doon yung Bangsamoro. Ano ang panawagan na matagal na ipinapanawagan ng ating mga kababayan? Ito yung pagsasailalim ni Presidente ng hair follicle drug test dahil mananatili ito questionably sa kaisipan ng taong ng mamamayang Pilipino kasama ang Bangsamoro hanggat hindi nagkakaroon ng pagkakaroon ng tawag dito, hair follicle drug test ang Pangulo. Mismo, kanyang kapatid ang nagsabi. So ano ba dapat natin hilingin? Di po ba kailangan kung talagang siya ay tawag dito, kanyang ipinaputos yung transparency at accountability, dapat po siya manguna. Patunayan niya sa sambayan ng Pilipino
na hindi totoo yung sinasabi ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagsasailalim ng hair follicle drug test. Okay, isa na lang po, sir. Baka pwede niyong palitan yung inyong mic kasi hindi po klaro dito sa ating video. Ito na lang po isa. Okay. Ito po ang mga sagutan sa Biblia. Itong mga nakaposisyon. Ano po? Nakapwesto sa gobyerno. Halimbawa, si Presidente Marcos Jr. Pati yung kanyang finance press officer ay puro tanggi at hindi niya totoo ang mga bintang. Ang sagot naman doon sa kabila, halimbawa kay sa kampo ni Sartico, hindi rin po inaamin at itinatanggi rin. Lumilitaw sa amin pong mga observation, parehas pong mga sinungaling itong mga nagsasalita. Sa tingin nyo, anong tindig nyo sa ganitong sitwasyon na itong mga ibinoto natin ay puro mga sinungaling sa harap ng bayan? At puro tanggi doon sa mga akusasyon. Anong tindig natin yan? Actually, noong pa man, ang One Bangsa ay nananawagan sa Independent Commission on Infrastructure na gawin nilang live stream yung kanilang mga hearing. Dahil hanggat hindi nagkakaroon ng live streaming, yung ginagawang proseso dyan sa ICI ay mananatiling malaking tanong sa kaisipan ng taong bayan. Kaya yung tanong mo ay talagang marami sa aming mga kababayan ang hindi naniniwala dyan sa mga isinasagawang hearing. Sa Senado, sa Kongreso, napakalinaw po sa atin yan. Matagal na yung ginagawa ng mga Kongresman at mga Senador. Kaya nga humantong sa panawagan, may mga sektor na nananawagan na papabain na lang ang Pangulo. Oo. Kaya kami ngayon, nagkaisa na, pinapakita na namin kung ano yung tindig namin sa pamamagitan ng pagbuo ng isang koalisyon, sa pamamagitan ng pagbuo ng isang soft launching at magkakaroon pa ito ng ground launching para mas mapalakas yung aming hanay, para mas mapalakas yung aming boses, para tindigan itong issue na ito. Dahil para sa kalaman ng lahat, ang mga Muslim ngayon sa Pilipinas ay mahigit 10 milyon na. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala itong mga ito. Kasama na kami sa mamamayang ito. Alright, sir. To conclude rin sa aking sinabi, bali ganito po ba ang tama? May dagdag lang ang aking Sige, sir. na spokesperson ng Muslim Alliance. Pakilala po kayo para po recorded dito sa aming video. Bismillahirrahmanirrahim. Currently po ako ang presidente ng Millennials Muslim Business Club Foundation. At the same time, yung tagal na namin binuo yung Metro Manila Muslim Traders Association. Composed of 17 malls, Quezon City, Manila, and San Juan. Another place dito sa Metro Manila. Ako po yung tumatayong spokesperson ng Muslim Alliance. Siguro, alam niyo naman yung One Bangsa Coalition, walang ibang bumuo dyan o kaya kumbino kung hindi ang mahal nating kapatid na si Alan Balangi. Siya po yung presidente ng One Bangsa Movement. So, balik-balik ta rin yung mga tanong nyo, hindi po nagkakalayo yung stand namin. Kami po ay talagang nananawagan noon pa man na kung paano may saayos ang pamahalaan natin o kaya paano may saayos yung pamamaraan ng ating gobyerno. Yung sistema kamo. So, alam naman natin kung ano ang pagkukulang. Alam naman natin kung ano ang mga hinaing ng ating mamamayan. Kahit anong sabihin natin, malaki po ang mga problema. Lalong-lalo na po sa korupsyon ng ating bansa. So kami po ay nananawagan
palagi, hindi lang sa Itza Shrine, sa Liwasan Bonifacio, o sa iba pang lugar tulad ng People's Monument. Lagi kami nananawagan na kung kinakailangan yung pamahalaan natin. Alam naman natin ang mga problema. Ayun, dapat yung Pangulo natin, President BBM, alam niya kung sinong nagkakasala o kay nagkasala. Dapat walang kapatid, walang pinsan, walang anak, lahat po bigyan ng hustisya. Nakasakit lamang sa puso ang lahat ng lumabas na warrant of arrest ay doon sa mga taong kumbaga sa sinabi ng kapatid natin na mga ano lang yun, maliliit na isda lamang. Kami po ay matutuwa at siguro matatahimik kung ang Pangulo natin bibigyan ng hustisya ang pandarabong na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang po 100 billion, ito ay trilyonis po ang pinag-uusapan. Sana po hindi pa huli ang lahat, pwede pang umaksyon ng government o kaya yung Pangulo natin, aksyonan niya para po manahimik na ang buong bansa at mahintay na lang natin yung 2028 election. Kasi doon natin maramdaman kung sino talaga ang mahal ng mga kababayan nating Pilipino. Kaya yung Muslim Alliance, bilang tagapagsalita nila, ito ay lagi kong binibigkas. At yung mga nangyaring pangapi, nakita naman natin, minsan naabuso yung authority ng mga officialis ng mga PNP. Kaya nananawagan kami, hindi pa huli ang lahat, sana bigyan ng hustisya yung trilyones na ninakaw sa ating bansa. Yun lang po. Salamat. Thank you po. Mauna muna ako, ma'am. Good morning din. Sa pagkakalam ko po, alam naman natin mismo yung Commission on Election, sinabi niya na tahol sila sa oras. Pangalawa po, yung election naman sa farm, tingin ko lang, medyo may problema rin yung sa internal ng farm official. Kaya alam naman natin, minsan nagkakagulo yung magkakaibigan dahil lang sa power. So, hindi ko lang alam yung tunay na ano, baka may nakakalam sa kapatid natin. Ang pagkakaalam namin kaya hindi natuloy yung election dahil mismo Comelec ay may question sa batas na ginawa ng parlamento dahil sa yung mga distrito ay may mali-mali. Halimbawa, yung isang distrito ay doon napunta sa ibang munisipyo. So questionable yun. Tungkol naman sa mga Comelec, may narinig tayo na may question doon dahil may nakalagay doon na nakalagay sa balota yung none of the above. So ang problema doon, isang tawan ng Comelec, yun yung pagkaalam ko na experimental daw yung paglagay sa buto na sa balota na none of the above. So ginawa nilang experimental yung gagawin nilang election sa farm. So napakasakit naman sa Bangsamoro na first time lang yung mag-election. So ginawa nilang experimental. Yun ang pagkalam ko. Dagdag ko lang sasagot ng mga kasama. Hanggat hindi po magkakaroon ng eleksyon sa barn, ulitin ko lang po hanggat hindi po nagkakaroon ng eleksyon sa barn, yung first election sana na mangyayari sa barn,
ay patuloy pa rin silang kontrolado ng Malacanang. Kung sakali man matuloy ngayong March 30, yung kauna-unahang eleksyon ng BARM, magkakaroon ng tunay na mandato ang uupo sa BARM, ang mamumuno sa BARM. So ibig sabihin, hindi na sila magiging kontrolado ng Malacanang. Habang kontrolado pa ng Malacanang ang BARM, ang leaders ng BARM, ay mamamanipulo nila ang lahat. Kasi hindi lang po sa flood control, sa DPWH may corruption. May corruption din po sa peace process. May corruption sa OPA Pro na pinamumunuan ni Secretary Galvez. Malawak ang corruption sa peace process. Hindi lang sa paggawa ng kalsada, hindi lang sa paggawa ng mga school buildings, hindi lang sa paggawa ng farm to market road, ang daming korupsyon. Halimbawa, may isang meeting na overnight meeting na ginawa ang OPA Pro sa isang revolutionary group. Sa isang overnight meeting, gumastos, ayon sa likod nila, gumastos ang OPA Pro ng 20 million sa isang meeting. Overnight meeting lang yun. Gumastos ang OPA Pro ng 20 million. So maliwanag, hindi lang po sa flood control by corruption. Ang corruption naganap. Ang pinag-ulang nakikita natin ngayon, nababalitaan yung flood control pa lang yan. Wala pa yung ibang ahensya. Yun po. So, ibig nyo sabihin, sir, if ever, na matuloy po yung election ngayong March, may possibility na magbabago ang pamamalakad at pamahala ng BARM. If ever na may bagong uupo. Yun po yung pinapangarap ng Bangsamoro. Na magkaroon ng tunay na mandato, tunay na otonomiya ang mga mayang Bangsamoro. Hindi lang kung sino ang gusto ng Malacanang i-appoint na magiging chief minister or interim minister, yun ang i-appoint. Dapat magkaroon, ang eleksyon, yung eleksyon mismo ang magbibigay sa BARM officials ng tunay na mandato. Kung sino pipiliin ng Bangsamoro, yun yung dapat. Maraming salamat. Opo. So, itong ano niyo po is sino po nagpo-focus sa inyo sa organization niyo? Meron bang politiko o private na entities na nagpo-focus sa Bangsamoro Coalition? Bismillahirrahmanirrahim. So kung sa tanong nyo kung may politician, noong pa man, more than 10 years na kaming magkaibigan ni Alan, yung convener ng One Bangsa Movement. Nagkakaisa po kami, walang kinukuhanan ng pundo. Sarili naming bulsa. Alam niya ni Doc Danny Mangahas na walang nagpupundo sa grupo namin. Kaya yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid sa pamamahayan, wala pong nagpupundo sa amin. Sarili naming bulsa po. Maraming salamat. Second follow-up question. So itong banda sa office si Anti-Governor Coalition. Magkano ba? Yung One Bangsamoro, yung ilang grupo ng Muslim Alliance, binuo po namin yan noong si BP Sara impeach ng Kongreso. Kami po ay mula sa iba't ibang lugar na doon kami sa naapi. Pag nakita namin yung naapi, yun ang tinutulungan namin. Regardless of religion, kaibigan o hindi. Kaya alam naman natin na naapi si Inday Sara, binuo po namin yung Muslim Alliance for BP Sara. Kaya itong koalisyon ng One Bangsa,
siguro hindi nagkakalayo yung stand namin. Doon po tayo sa mga taong nasa tama, nasa katwiran. Good morning po, Ms. Marlene Cristoff. Congratulations po sa lamang sa modifications and the soft lighting. Alamin ko lang po, sino po ngayon ang namumula, President? Well, sa tingin ko, ano yan eh. Yung mga kasano, halos lahat kumbidor yan. Pero kami, kinikilala namin si Alan bilang one bank sa